Dahil Labor Day ngayon, abay makikipagkwentuhan tayo with TUCP at nasa kabilang linya po ang spokesperson and legislative officer ng Trade Union Congress of the Philippines. Walang iba kundi si Sir Carlos Miguel Oñate. Sir Carlos, happy Labor Day. Magandang umaga po. Ay, magandang umaga din po, Sir Ramsey, at sa lahat po ng ating mga taga-subaybay ngayong araw ng paggawa. Sir, may magandang balita na ho ba tayo or asa mode pa rin po ba tayo mula sa ating pamahalaan? Kaya nga hindi ko maibalik yung Happy Labor Day dahil unfortunately yung Labor Day ng ating mga manggagawa ngayon ay lalong mas hindi happy dahil malinaw na nasa crisis po tayo, but it seems na yung gobyerno natin parang petics pa rin dahil yung mga hinihingi nating aumento sa sweldo, bawas sa buwis, hanggang ngayon hindi pa rin po na-aksyonan. Parang business as usual pa rin tayo na yung Regional Wage Board daw, pag-aaralan yung mga petisyon sa sweldo. Kaya napaka-dismayado po ng ating mga manggagawa. Kaya sama-sama na pong nagmarcha muli sa ngalan po ng National Wage Coalition mula Welcome Rotonda. Sana nga po makaabot sa Menjola, kaya lang nagtapos na po yung programa dito lamang po sa Recto dahil nabarikadahan na po yung papuntang Menjola. Okay. Sir, wala ho ba tayong naging development mula sa ating pakikipag-usap sa iba't ibang mga grupo or mismo sa pamahalaan? Wala ho bang lumapit na ho sa inyo para makipag-usap regarding dito sa issue ng dagdag sahod? Opo, no, 4 taon na po yung administrasyong Marcos, but ni isang beses ay hindi pa po kinausap ng Pangulo yung labor sector. Akala nga po namin dito sa Labor Day this year, sana naman ay mapagbigyan tayo ng panahon. Ngunit wala po ang Pangulo, hindi pa rin po kinakausap ang ating mga manggagawa at yung Department of Labor and Employment. Ang kanila pong pronouncement, abangan na lamang po sa July yung pagdidesisyon nila dun sa mga petition para sa aumento sa sweldo. Pero Mayo pa lamang po tayo ngayon. No? Ilang buwan na po itong krisis sa gera at yung ating pong purchasing power ng lahat ng ating mga kababayan. Minimum wage earner man o middle class ay dumadaos-dos na po. So ang piso noon, 75 centimos na lamang po ngayon. Paano pa sa July? Malaki ang naibawas po sa purchasing power with that 25 centavos, hindi ho biro yun yung ganun po ang nawala. Now, sir, question lang po din para sa ating mga tagapakinig is ano po ang susunod na hakbang ho natin matapos ang ating programa ngayong araw na ito? Ano ang nakikita nating susunod na mangyayari? Especially para bang hindi natin naririnig ang administrasyon na may balita patungkol sa aumento ng ating sahod. Opo, no? Ngayon po sa programa at sa pagmarcha po natin, inilatag po natin yung ating panawagan sa isang mapayapa ngunit malawak na paraan. No? In fact, this could be the largest Labor Day rally in recent history. Ang nilatag po namin, no? Yung sahod itaas, of course, lagi po yung dala, pati yung buwis ibaba. No? Binigyan na po namin ng opsyon ang pamahalaan, paano ba natin mapapataas yung uwing kita o take-home pay ng ating mga kaubayan? Kahit na lamang tanggalin yung VAT sa kuryente o buwasan yung income tax na sinisingil natin mula sa middle class na walang-wala pagdating sa ayuda at suporta ng gobyerno. Kung hindi pa rin po ito didinggin ng gobyerno, wala po tayong magagawang paraan bukod sa sabihin po na mas marami pa pong kolektibong aksyon at disruption. Ang aasahan po, hindi lamang po ngayong Mayo 1, pero sa mga susunod na araw, linggo at buwan. Sir Carlos, one of the things na narinig ho natin from the Employees Confederation of the Philippines ay dapat daw po mag-intervene na ang gobyerno para matulungan ang mga manggagawa. Ano po masasabi nyo dun? Opo, no, kaisa naman kami ng mga kaibigan nating employers na dapat talagang mag-crisis mode yung pamahalaan. No? Sinabihan natin sila doon po sa pagsipa ng presyo ng diesel, kailangan makialam na ang pamahalaan. Dito sa usapin sa electricity bill, yung tinatawag na cross-subsidy, hindi po dapat tayo ang nagbabayad dyan sa lifeline. Dapat ang pamahalaan o kaya pilitin niya pong magbayad itong mga tubong lugaw na utility companies po na ito. Pero babanggitin din po namin ito sa mga kaibigan nating employers. Panahon din po na sila rin ay makibahagi, makiambag po sa sakripisyo dito sa krisis na ito. Huwag na po nilang baratin sa sweldo at aumento yung ating mga kababayan dahil malinaw naman po
na yung 200 pesos wage increase ay pinag-aralan na po natin yan, it's only 9 to 10% ng kanilang annual profit. And even if yung ating mga micro, ang ating iisipin, those with less than 10 employees, sila po ay automatically exempted from a wage increase. And which, together with employers, we believe that they should be given yung tinatawag nating minimum wage subsidy mula sa pamahalaan. Sir Carlos, ang middle class talagang umaaray na rin. Alam ko may mga panukala rin ho tayo para matulungan ang ating middle class. But for now, ano pa po ang nais nyo iparating din po sa ating mga middle class, lalong-lalo na karamihan po na nasa working class ay kabilang sa middle class po? Opo, no? Sa bawat 10 Pilipino, 4 po ang middle class, no? 4 in every 10 Filipinos, middle class po yan. At tama po kayo, kasama rin po sila doon sa mga manggagawa at ordinaryong Pilipino. Wini-welcome po namin lahat ng atensyon, panawagan para investigahan yung estado ng ating middle class. Pero para po sa amin, ang kinakailangan po ng middle class ay agarang aksyon. Yun po yung tax reform namin pong hinihingi, tanggalin yung 12% VAT sa electricity. At ito pong pinag-uusapan po nating income tax, yung 50,000 pababa. Dapat po ilibre na natin sila sa income tax at bawasan po natin ng income tax yung mga middle class na may 100,000 pataas ang monthly na kita. Any development dito sa panukala natin, sir? May mga bagong developments na ho ba tayo? Mag-aabang po tayo pagdating po ng Lunes, no? Mayo 4, ay ito po ay definitely mare-refer na. So kagaya po ng any tax reform measures, ito po ay mare-refer sa Committee on Ways and Means. Sinaasahan po natin na doon natin laging ipa-follow up dahil kung maalala niyo po, yung Committee on Ways and Means din ang parang frontline committee pagdating dito sa pagtugon sa crisis sa Middle East. So inaasahan natin na yung mga nagsasabing politiko, mambabatas, alagaan natin yung middle class. Ang dapat po, kinakailangan po ng middle class ay talaga pong aksyon, magpasa po tayo ng mga batas na magpapadali po sa kanilang buhay at hanap buhay. And lastly, Sir Carlos, ano po mensahe nyo sa ating mga manggagawa ngayong Labor Day? Opo, no, sa ating mga kababayang manggagawa, ito po lagi kong sinasabi, no, hindi po ito dapat maging laban ng middle class versus poorest of the poor o mahihirap na sinasabi nilang hindi dapat middle class ang magbayad sa ayuda dun sa ating mga kababayang salat sa buhay. No? Ito po ay dapat malaban at kagaya nga ng binabanggit namin, welga ng uring manggagawa. Ikaw man ay minimum wage earner o middle class. Laban dito sa gobyernong pabaya sa manggagawa, laban dito sa bulok na sistema na hanggang ngayon iniipit ng todo yung ating middle class pati ating kabuuang manggagawa. Biruin mo, may buwis ka na sa sweldo, may buwis ka pa sa gastos. So ito po ay wake-up call po sa ating lahat. No? Kailangan po sama-sama po tayong makiisa sa panawagan, social media man po yan, o kolektibong aksyon. No? Kailangan po natin ang lahat ng inyong pong suporta para po itong mga panawagan natin na taas ang sahod, ibaba ang buwis, ay sama-sama po tayo dito. No? Magwelga po tayo, hindi lamang po ngayong Mayo 1, pero lalo na pagbalik ng sesyon ng Kongreso at Senado para hindi naman po matabunan sa usaping politika, sa usaping impeachment, yung tunay na issue po ng karaniwang manggagawang Pilipino at kanilang pamilya. Sir Carlos, maraming salamat po sa inyo. Mabuhay po kayo, and as always, we welcome all the developments para sa ating mga manggagawa. Sobrang importante po na mapakinggan din po ang hinanakit ng ating mga kababayan, mga manggagawa. Mabuhay po kayo sa pag-address ng mga ito. Mabuhay ang TUCP. Maraming salamat din po, Sir Ramsey, as always, at mabuhay po ang lahat ng manggagawa, lalo sa media. Maraming salamat po. Thank you very much po, Sir Carlos. Ayan po si Sir Carlos Miguel Oñate, ang spokesperson and legislative officer ng Trade Union Congress of the Philippines. Hanap po muna tayo. Oras natin